Ang ating Bombo News Analysis ay makaugnay sa mga isyong bumabalot ngayon sa Food and Drugs Administration o FDA. Ihatid ni Bombo Kervin Gamad. Muling nabuksan ang usapin ng pananagutan sa loob ng pamahalaan matapos hamunin ni Senator Raffy Tulfo si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Nato pa rin ang pangakong pagsibak sa Food and Drugs Administration o FDA Administrator General dahil sa patuloy na pagbebenta ng mga mapanganib at hindi rehistradong health products online. Sa papel, malinaw ang mandato ng FDA, ang protektahan ang kalusugan ng publiko. Taon-taon, naglalabas naman ito ng mga public health warning advisories laban sa mga produktong may banta sa kaligtasan ng mamamayan. Ngunit kung ang mga babalang ito ay nananatiling anunsyo lamang, walang mahigpit na pagpapatupad, nawawala ang saysay ng ahensya. Lalong nakakabahala ang pahayag ni Senator Tulfo na sa loob lamang ng 7 araw ay naipa-take down ang mga produktong matagal nang ipinagbabawal. Ipinapakita nito na hindi kakulangan sa kapangyarihan ang problema kundi kakulangan sa aksyon at determinasyon. Kung nagagawa ito ng isang senador, bakit tila hindi nagawa ng ahensyang sadyang nilikha para rito? Ang hamon ngayon ay hindi lamang nasa FDA, kundi sa liderato ng DOH. Ang pangakong kumasa sa pananagutan ay kailangang tumbasan ng konkretong hakbang. Sa gobyernong nagsusulong ng reforma, ang hindi pagtupad sa salita ay magiging tahimik na pagpahintulot sa kapabayaan. Hindi dapat maging ligtas na kanlungan ang posisyon sa gobyerno para sa kawalan ng malasakit at kakayahan. Ang kalusugan ng mamamayan ay hindi maaring isugal sa mabagal na birokrasya at palusot. Kung may pagkukulang, dapat may managot sapagkat ang babalang walang pangil ay mas mapanganib kaysa katahimikan. Sa huli, ang tunay na sukatan ng pamahalaan ay hindi sa dami ng advisory na inilalabas, kundi sa bilis at husay ng pagpapatupad nito para sa kapakanan ng sambayanan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo. Bombo!